Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po kay Jack, Lita, Perlita, Neliam, and Brother Joel. Salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa ating Daily Devotions. Nautuloy po natin yung ating series po patungkol sa Walking in Obedience. Yung Diyos po natin, nire-require po tayong sumunod sa Kanya. Hindi lang basta alamin kung ano ang kalooban ng Panginoon, kundi maging handa sa ating mga puso, always ready to obey. So let's walk in obedience. Ang sabi po rito sa mga talatang ito, Genesis chapter 6 verse 22, Noah did everything just as God commanded him. Sa Tagalog po, sinunod ni Noe ang lahat ng inuutos ng Diyos sa kanya. Ito po yung huling talata sa Genesis chapter 6. Nawa ito rin yung magandang komento sa ating buhay, no, ng ating mga anak, ng mga susunod na henerasyon sa atin. Nasasabihin nila si tatay, si nanay, si ate, si kuya, tito, tita, lolo, lola. Sumunod talaga sila sa Panginoon. And of course, no, not perfectly, kasi tayo po talaga yung mga makasalanan. Hindi talaga tayo nakasunod sa Panginoon perfectly. Si Jesus lang yung nakasunod sa Lord, sa Diyos Ama perfectly. Pero kung isa-summarize yung buhay natin, at least masasabi nila na naging masunurin tayo sa ating Diyos. Now, Noah did everything just as God commanded him. Now, ano po bang nangyayari dito sa Genesis chapter 6? Now, bago po tayo dumako doon sa mga naunang mga talata, ito po yung una nating katuruan. Obedience is based on faith in God. Yung pagsunod po ay base sa pananampalataya sa ating Diyos. Kaya po yung justification o yung pagpapawalang sala o yung pagturing sa atin bilang matuwid, ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po ito sa pamamagitan ng pagsunod kasi pagbase ito sa pagsunod, imperfect po talaga tayo. No? That's why we really have to put our faith in God. Now, dito po sa mga talatang ito, matutunghayan po natin yung pagsunod. Ito po ay ebidensya ng pananampalataya sa Diyos. So, obedience is based on faith in God. Now, dito po sa Genesis chapter 6, umpisahan po natin sa verse 5. Sabi dito, nang makita ng Panginoon ang ginawa ng mga tao sa mundo, ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang, at ang palagi nilang iniisip ay masama. Nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo, labis ang kalungkutan niya. Kaya't sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain at lilipulin ko rin ang lahat ng mga hayop sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad dahil nanghihinayang ako sa paglikha sa kanila. Pero may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon. Siya ay si Noe. So I hope tayong lahat sa biyaya ng Diyos, pag tinitingnan ng Diyos yung isang buong neighborhood, yung town natin o yung lugar natin, pag tinignan ka ng Panginoon sa biyaya ng Diyos, nawa tayo yung nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Now, during this time, puro kasamaan ang namamayagpag sa mundo. Kaya sabi po rito sa verse 9, ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. May 3 siyang anak, si Ham, Shem, and Japhet. Sabi dito sa verse 11, napakasama ng mga tao sa paningin ng Diyos at ang kanilang kasamaan ay laganap sa mundo. Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan. Kaya't sinabi niya kay Noe, Noe, lilipulin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila. Lumaganap ang kasamaan sa mundo, lilipulin ko sila kasama ng mundo. Kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko. So, paano lilipulin ng Diyos yung daigdig during that time? Sa pamamagitan po ng baha. Gugunawin niya. No? Papatayin niya lahat ng mga tao. Lilipulin niya lahat ng mga tao. Now, Noe, ililigtas kita at ang iyong pamilya. Gumawa ka ng barko. So, obedience is based on faith in God. Naniwala, nanampalataya si Noe na yung Diyos lilipulin niya lahat ng mga tao sa mundo at ang tanging kaligtasan lang ay ang barko. Kailangan mong pumasok sa barko.
Kailangan mong lumikha ng barko at pumasok dyan sa barko kasama ng iyong buong pamilya. Now, alam niyo po itong barko na ito ay symbolism po ito ng, of course, literal may barko talagang nilikha si Noah. Pero ito po ay symbol, katulad ng templo, katulad ng tabernakulo, katulad ng maraming mga bagay sa Old Testament, symbol ito ng ating Panginoong Hesukristo. Basically, pinapangaralan ng Diyos si Noe ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mayroong instruction dito ang Diyos simula verse 14, gumawa ka ng barko. Tapos yung instruction dito, saktong-sakto yung mga sukat. Katulad po ito ng may pinagkahig po ito sa templo. Yung templo po, symbolism rin yan ng ating Panginoong Hesukristo. At itong barko na ito, meron po itong isang pintuan lamang. So, bisimbolo po na isa lamang ang kaligtasan. At yun ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. So, gumawa ka ng barko. Siya nanampalataya siya sa Diyos. At yung faith po niya ay nagdulot sa kanya ng pagsunod. So, basically, pinanampalatayahan niya yung ebanghelyo ng Diyos na pinapangaral sa kanya. Na meron lamang isang kaligtasan at yung kaligtasan na yun sa pamamagitan ng arko na ito na sinisimbolo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, obedience is based on faith in God. Pangalawa po, obedience requires sacrifice and commitment. Yung pagsunod po sa ating Panginoong Diyos, ito ay kinakailangan nito ng sakripisyo at commitment. Yung talagang itatalaga mo yung sarili sa gawain ng Panginoon, sa ipinapagawa ng Diyos. At yung pagsunod po sa Panginoon, hindi po yan madali. Kailangan po niya ng sacrifice. You have to get out of your comfort zone. Si Noah, pwede namang mabuhay na lang kagaya ng ibang tao during that time na nag-iinuman, nagpapakasaya, they're marrying and giving in marriage. Pero siya po, anong pinagkakabisihan niya? Gumagawa siya ng arko na malamang pinagtatawanan siya ng maraming tao. Noah, ba't ka gumagawa ng arko? Wala namang baha. Wala namang bagyo. Baka nga hindi pa nakaranas ng bagyo yung mga tao during that time hindi pa binubuksan yung mga bukal sa ilalim ng lupa during this time. Noah, bakit ka gumagawa ng barko? All your life, barko yung ginagawa mo. Alam niyo po, yung barko na ginagawa niya, hindi po ito simpleng gagawin mo lang for, 1-2 years Napakahabang panahon. Kaya po point number 3 natin, obedience is tested through time. Yung pagsunod po ay nasusubok sa mahabang panahon. Yung nagpapatuloy tayo sa pagsunod sa loob ng mahabang panahon. Now, sabi po rito sa mga talata na Genesis chapter 5 verse 32, si Noah, 500 years old na nung naging anak niya si Ham, Shem, and Japheth. At sa chapter 7 verse 6 ng Genesis, si Noah ay 600 years na nung dumating yung baha. So, between 500 to 600, doon niya ginagawa yung barko. And sabi nga dito sa isang research, usually kasi ako nasa isip ko 120 years na ginagawa yung barko. Pero most likely, ginawa niya yung barko, siguro inabot yan ng mga 65 years. So sabi rito sa answeringenesis.org, 55 to 75 years. Yung reasonable maximum time yung ginawa niya yung barko. Just imagine that, 55 to 75 years. Let's say 65 years, ginagawa mo barko. 65 years of your life, barko lang ang ginagawa mo. Sakripisyo po ito. And yung kanyang pagsunod ay nasusubok sa loob ng mahabang panahon. Marahil pinagtatawanan siya ng maraming tao. Ano pong ginagawa ni Noah during that time? Binibuild niya yung ark at the same time nagpipreach siya, nangangaral siya. Ano yung pinapangaral niya sa mga tao? Pinapangaral niya yung judgment ng Diyos at yung kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng barko na ito. Basically, sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kung isipin niyo pong mabuti, si Noah, antindi ng sakripisyo, antindi ng pagsunod niya sa Diyos, yung pananampalataya niya sa Diyos, talagang malinaw, ipinakita niya ng merong ebidensya ng may pagsunod. Now, ano pong matututunan natin dito mga kapatid? Kung sa istorya na ito, makikita natin yung ganitong klaseng pananampalataya, ganitong klaseng commitment. So, ito po yung application number 1 po natin. Commit our lives for God's purpose. Kasi si Noah, pwede namang mamuhay lang just like
any other people during that time, nagpapakasaya, nagpapakasasa sa pita ng laman, no? Nagpapasarap na lang sa buhay. Gumagawa na lang ng kasamaan. Kasi yung paggawa ng masama, masarap naman talaga sa katawan yan eh. Pwede na lang yun ang ginagawa niya eh. Pero, imbis na gawin niya yung mga ordinary things na ginagawa ng ibang tao, he was doing the extraordinary mission na ibinigay sa ng Diyos. Ibinigay sa kanya ng Diyos. There's something bigger than life. Merong purpose ang Diyos. Kaya po sa atin mga kapatid, no, pwede naman tayong mamuhay ng kagaya ng buhay ng ibang mga tao eh. Yung nakita mo, papasyal-pasyal na lang, kumikita ng pera sa mali or pwedeng tamang paraan at nagpapakasarap na lang dito sa mundo. Pero bilang mga Kristiyano po, we have to commit our lives for God's purpose. There's something bigger than our lives. Merong misyon ang Diyos na mas malaki pa sa buhay natin. Nagagamitin tayo ng Diyos para sa kanyang layunin. And we have to commit our lives to Him. We have to commit our lives for God's purpose. And number 2 po, yung commitment po na yun, yung pagsunod po na yun sa Diyos, it requires sacrifice. So we have to sacrifice comfort in order to fulfill God's will. Mga kapatid, kung ikaw ay masyado nang komportable sa buhay mo ngayon, right now, maybe you're not doing the will of God. Maybe. Kasi po yung comfort po talaga, no, sometimes aalisin, siguro mas madalas, no, aalisin ka ng Diyos sa iyong comfort zone. Kinakailangan mong umalis sa iyong comfort zone just to follow God. Ano po pinaka-inspirasyon nito? Si Jesus Christ mismo. Kung si Jesus Christ umalis sa comfort ng langit, heaven is the most comfortable place anywhere in the entire creation. Pero umalis po siya doon. Nagkatawan tao, naging pagsilbi at pinaglingkuran niya tayo alang-alang sa misyon na iniatang sa kanya ng Diyos Ama. So bilang ganti, why can't we sacrifice our little comforts here on earth? Sakripisyo natin yung mga comfort natin in order to fulfill God's will. Kaya mga kapatid, no, let's get out of our comfort zone. Hindi po komportabling mag-preach. Sabi nga dito sa mga talata, no, 2 Peter chapter 2 verse 5, si Noah, he was a preacher of righteousness. Habang binibuild niya yung ark, nagpipreach pa siya. That's not comfortable. Reaching people for God is not comfortable. Serving the Lord is not comfortable. We really have to get out of our comfort zone in order to fulfill God's mission, God's will. Pangatlo po, obey and endure the test of time. Yung obedience po, hindi po yan one time, big time. Yung obedience po, araw-araw po yan. Kaya nga po ang team natin ngayon, walking in obedience. Ito na yung journey na natin to eh. Ito na yung ginagawa natin araw-araw. We walk in obedience. Ipinapamuhay natin yung pagsunod. So, yung obedience po, nasusubok po yan sa haba ng panahon. Marami pong mga Kristiyano, susunod lang sa Panginoon pag komportable. Pag madali ang inuutos, pag mahirap na, hindi na sumusunod. Obey and endure the test of time. Sa kadalasan po, utusan tayo ng Diyos ng mga bagay na mahirap gawin. And we really have to obey. Obey and endure the test of time. So, 3 application lang po ito. Marami pong application po sa mga talata natin mula dito sa Genesis chapter 6. Pwede pong dagdagan niya kahit 10, no? So, ilan lang po sa shinare ko po sa atin ngayong umaga. Let's commit our lives for God's purpose. Sacrifice comfort and obey and endure the test of time. Now, para po sa ating discussion, how can we practically sacrifice comfort in order to fulfill God's will? Paano natin, anong practical ways para may sakripisyo natin yung comfort dito sa mundo para magawa ang pinapagawa ng Diyos? Para naman po sa ating panalangin, kausapin po natin si Lord right now. Sabi natin sa Kanya, Lord, thank you because there's something bigger than my life. Ibig sabihin, hindi ko kailangang ipamuhay ang ordinaryong buhay na pinapamuhay ng mga tao sa paligid ko because there's something bigger than my life. I have a greater mission in life. You have a purpose for my life. You have a mission for me to fulfill. So please, Lord, reveal your plan to me. Pahayag niyo, Lord God, yung plano niyo sa buhay ko. Give me direction. Now, pag binigyan po tayo ng direction ng Panginoon, mga kapatid, let's be ready to obey.
Sabihin natin kay Lord, Lord, tell me what to do. At the same time, grant me the courage and strength to obey. Sometimes it's hard to follow your instruction, Lord. So, Lord, grant me the commitment to follow you even to the point of setting aside my personal comfort just to obey you. Just like Noah, may I find favor in your eyes. May my life be pleasing to you. Lord, yun yung ultimate goal of life. May my life be pleasing to you. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin ngayong umaga, no, sa suporta ni Ma'am Helen. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay mayroong natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.